Hello mga katuklas! Nandito naman po ako para magatid sa inyo ng mga facts and trivias na alam ko pong magugustuhan niyong lahat. Kaya stay tuned lamang dito sa programang Tuklasin Natin! Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga, at kakatuwa. Tuklasin natin! These amazing structures seem too detailed, too complex, or too intricate, or too big to have been built by people. Partikular na doon sa matagal ng panahong naitayo bago pa ang mga machines ay maimbento. Ang mga nagagandahang buildings and beautiful statues na ito ay nagpapatunay ng kapasidad ng tao at kakayanan para mag-innovate ng mga bagay. Ang ilan sa mga cities ay mayroong mahigit sa isang maipagmamalaking structures. At sa araw nga pong ito ay aming ibibigayan sa inyo. Sama-sama nating tuklasin ang mga ipinagmamalaki sa buong mundo na mga human-made structures. Maaring hindi man natin makikita o hindi natin nakikita ang ilan sa mga ito in real life, pero sa araw pong ito ay papakita namin iyan sa inyo. Kaya sama-sama nating tuklasin ang mga bagay-bagay patungkol sa mga awesome creations and structures na ito. So handa na ba kayo mga katuklas? Tara na at libutin natin ang buong mundo. Number 1 on our list is the Eiffel Tower. Ang Paris ay hindi natin maikakaila na napakaraming mga napakagandang sites kagaya na lamang ng Notre Dame, the Louvre, the Arc of Triumph, at marami pang iba. Pero ang Eiffel Tower ang natatangi at pinaka-iconic landmark sa capital ng France, although it's only been part of the city for 131 years. Ito ay dinisenyo ni Gustave Eiffel at naitayo sa loob lamang ng 2 taon, which was considered record speed at that time. Ang 1,063-foot tall Iron Tower ay ginawa para sa 1889 World's Fair. Second to our list, we will talk about the Taj Mahal. Ito ang pinakamagandang libingan na nagawa sa kasaysayan. Indian Taj Mahal looks delicate and refined. Ito ay nadidekorasyonan ng mga floral at geometric patterns, jewels, calligraphies, at mga lace-like design ng mga puting marble na nagre-reflect sa pagbabago ng kulay ng sikat ng araw sa harap ng nangniningning na reflecting pool. Ipinag-utos ito na itayo noong 1632 ni Emperor Shah Jahan para sa kanyang asawa na si Mumtaz Mahal, na namatay pagkatapos manganak sa kanilang ika-14 na anak. Ang mausoleum na ito ay inabot ng 20 years bago natapos itayo. The complex also includes a gateway, mosque, guest house, gardens, and 4 minarets. Sa loob naman ito ay makikita ang cenotaph or false tomb ni Mumtaz Mahal. Ang kanyang totoong labi ay nakalabing sa ilalim nito at ground level. Third to the list, the Pyramids and Giza. Ito ang nag-iisa sa 7 wonders of the ancient world na hanggang ngayon ay nananatili. Ang 3 sa ancient Egyptian pyramids sa labas ng Cairo House ay nakalagay ang libingan ng 3
sa mga pharaohs na sina Khufu at ang kanyang anak na si Khafre at ang anak ni Khafre na si Menkaure. Si Khufu ang tinatawag na the Great Pyramid dahil ito ang pinakamalaki and originally reaching 481 feet high. Ang tatlong structures na ito ay naitayo sa loob ng mahigit 70 years sa pagitan ng 2575 to 2465 BC. Hindi pa nalalaman hanggang ngayon kung paano binuhat ang mga higanting stone blocks mula sa quarries para pagpatong-patungin para maging isang pyramid shapes. Although experts believe they were built by tens of thousands of farmers in the off-season, not slaves. Gayunpaman, naitayo nila ito ng napakatibay, leaving the impressive pyramid still standing today to astound people just as they did thousands of years ago. Next to the list is the Golden Gate Bridge. Isa nga sa pinakasikat na tulay sa buong mundo ay ang San Francisco Golden Gate Bridge. This is also perhaps the most breathtaking, spanning the Golden Gate Strait, which links the San Francisco Bay to the Pacific Ocean. Hindi lamang ang striking towers at mga graceful cables ng suspension bridge ang dahilan ng pagiging kakaiba nito, kundi dahil na rin sa kakaiba at unique na kulay nito. Tinatawag itong International Orange, kung saan ito ang kulay na ginamit sa steel structure. But the color wasn't an easy sell back in 1933 nang simulan ang pagtatayo ng tulay na ito. Ang Golden Gate Bridge ay isa sa greatest monuments of all time. Next to our list is the Big Ben and the House of Parliament. Big Ben Parliament. Everyone remembers the line from the movie National Lampoon's European Vacation. Ito kasi ang pinakasikat na clock tower sa buong mundo na matatagpuan sa London skyline. Pero ang talagang kakaiba dito ay ang bell sa loob nito, kung saan ay may bigat na 13 tons o halos kasing bigat ng isang malaking delivery truck. Kaya ito ay tinawag na Big Ben. Pero ang 315-foot tower ay opisyal na pinangalanan ng Elizabeth Tower, ang orihinal na Palace of Westminster, na ngayon ay ginawang Houses of British Government's Parliament, ay nasunog noong 1834. At paglipas ng ilang dekada ay nagplano sila na magtayo ng bago, isang Gothic Revival-style stone building. The ornate Parliament building and the tower took 30 years to build. Next to our list, Christ the Redeemer. Keeping watch over Rio de Janeiro of Brazil, ang 100-foot tall na Art Deco statue na ito ay naitayo at natapos noong 1931. At ito lamang ang nag-iisang modern structure na pinagbutuhan para mabilang sa New Seven Wonders of the World. Nakatayo ito sa tuktok ng Corcovado Mountain sa taas na 2,300 feet above the sea level. Ang ang napakagandang statue na ito ng Christ the Redeemer ay talaga namang dinarayo ng mga turista mula sa malalayong lugar, known locally as Cristo Redentor. Ang statue na ito ay part ng Tijuca National Park, ang pinakamalaking urban rainforest sa buong mundo. Next to our list is the Sydney Opera House. Kahit pa ikaw ay hindi pa nakakapanood ng mga opera, madali mong mararecognize ang naglalakihang arcs ng building na ito sa Sydney Harbour sa Australia. It stands by itself as one of the indisputable masterpieces of human creativity. Hindi lamang noong 20th century, kundi sa buong kasaysayan ng sansinukob. Ito ay ginawa noong late 1950s at binuksan noong 1973.
The vaulted shells of the opera house seems to burst out of its harborside setting. Kung titingnan, ay talaga namang moderno, pero very emotional ang itsura nito. Tamang-tama lamang sa mga drama na isinasagawa dito. Next to our list is maaaring familiar na po ang karamihan sa atin. We will talk about the Great Wall of China. Rolling over the landscape of China, this marvel of architecture blends into the countryside it was built to protect. Ang Great Wall ay hindi po nag-iisang wall o pader. Napakarami po nitong branches na umaabot sa thousands of miles ang haba. Ginawa ito mahigit sa 2 millennia from the 3rd century BC to the 17th century AD na ang nakakalipas. Ito ay isang military defense system at may haba po itong 13,000 miles. Mas mahaba pa po ito kaysa sa Pilipinas mula Batanes hanggang Tawi-Tawi kung atin itong ikukumpara. Bagaman karamihan sa mga wall nito ay sira na, pero nananatiling ito ang pinakamahabang wall sa buong mundo ayon sa Guinness World Records. One of the mankind's greatest building achievements, kaya imposible na hindi ka mamamangha sa structure na ito. Next on our list, let's talk about Mount Rushmore. Go face to face with 4 outstanding U.S. presidents, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, and Abraham Lincoln. Very impressive naman talaga ang structure na ito dahil sa gilid ng bundok ng South Dakota's Black Hills. Ginawa ito mula 1927 to 1941. It is an artistic marvel as well as a feat of engineering and logistics. At ginawa ang pag-ukit nito ng nasa mahigit na 400 katao. At karamihan sa mga ito ay talagang bumibitin sa gilid ng bundok para maiukit ito. Ayon sa National Park Service, 90% ng sculpture ay inukit sa pamamagitan ng mga dynamite para alisin ang exact amounts ng mga bato sa specific na lugar. Pagkatapos ay sa kanila ginamitan ng drill ang mga bato para unti-unting matapyas ang mga parte na kailangang alisin hanggang sa ito ay mabuo. As for the why of curving a mountain, the answer may be similar to the reason for climbing one, because it's there. Next to our list, let's talk about the Colosseum. Every ancient site in Rome is outstandingly beautiful. Mula sa Roman Forum hanggang sa Palatine Hill. Sa Pantheon Temple at sa Chariot Racetrack ng Circus Maximus, lahat ng ito ay nag-iiwan ng mga tanda ng thriving and vibrant city na nag-exist noong unang panahon. But one site represents all the glory that was ancient Rome. Ito ay ang Colosseum. Isang massive stone amphitheater na originally ay nababalutan ng mga marble at travertine. Ito ay naitayo para gawing isang stadium para sa mga sport at entertainment. Meron pong capacity ito na 50,000 spectators. Ang malaking structure na ito ay inabot ng 8 years bago mabuo, mula 72 to 80 AD, though it get a few updates later. Kung napanood po natin ang movie na Gladiator, if all of you are familiar, the entertainment did tend to be on the gory side, with actual gladiators fighting to the death. Sa arena pong ito, dito rin isinagawa ang mga executions and was even flooded for mock naval battles. This time, let's talk about Neuschwanstein Castle. Ang Germany ay napakaraming mga naggagandahang castles, pero ang pinakakilala at madalas na napapasama sa mga storybook ay ito ngang Neuschwanstein in Bavaria. Si Ludwig II ay na-inspired sa mountain scenery,
Kaya siya ay nagpatayo ng romantic castle na kagaya ng mga binanggit or nabanggit sa mga tula or poem, and he succeeded. Sa kasamaang palad lamang ay hindi na niya nakita ang pagkatapos ng castle na ito dahil natagpuan na lamang siya na wala ng buhay sa isang lake noong 1886. Nakumpleto lamang ang castle noong taong 1892. Ang Neuschwanstein ay kitang-kita sa buong countryside. And though the castle isn't that high, it gives that impression because of its mountain perk. Kung saan, hindi naging madali ang pagtatuyo nito. Its beauty, though, is unparalleled. Ang Neuschwanstein Castle ay may tuturing na isa sa mga enchanting places that look straight out of a fairy tale. Let's also talk about the Cinderella's castle. If King Ludwig's castle was built by real royalty fantasizing about fairy tales, Walt Disney's theme park castles are a fantasy of the fantasies. Sinasabing ang Sleeping Beauty Castle sa Disneyland, California ay based sa Neuschwanstein pagkatapos na si Walt ay pumasyal doon. Pero mas kakaiba ang Cinderella's Castle sa Walt Disney World. Ito ay nakumpleto noong 1971 kung saan ay kahawig nga ng Neuschwanstein. At 189 feet, it's more than 100 feet taller than Sleeping Beauty's with its spires and turrets reaching for the sky. Lahat ng nakakapunta dito ay talaga namang nai-starstruck sa ganda nito. Ang tower na ito ay napapalibutan ng mga magagandang garden at kapag nandito ka, isipin mo na ikaw ay nasa loob ng Disney's animated classic na Cinderella. Let's also talk about Angkor Wat. This intricately decorated Buddhist temple na originally ay sa Hindu ay may malaking bahagi sa Cambodia. Pagdating sa pilgrimage site noong Middle Ages. Today, Angkor Wat is revered by those of all religions for the sophisticated construction of its 5 towers, bas-reliefs, and impressive size as the largest religious monument in the world. Isa pa, ito rin ay kagaya ng mga nasa adventure movie dahil ang structure na ito ay itinayo sa gitna ng isang malaking jungle kung saan ito ay tinabunan na rin ng mga halaman at malalaking puno sa mismong mga bato sa wall na ito. The entire Angkor area contains many temples worth exploring. Kaya ang Angkor Wat ay kinukonsidera na the best of the region na kahit sa Cambodia's flag ay nakasama ito. Tuklasin Natin would like to thank the following: Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay. Grace Island Resort, water on the rock, drink water, healthy and safe water. Watchers Coffee and Tea, Siluam Diner Coffee and Food. Made Beautiful Salon, God has made everything beautiful in its time. Smoked Manna, Jacob's Well Spring Resort, Jazz Coolers, once tasted, always wanted. O ayan, marami na naman tayong nalaman na mga nakakamangha sa araw na ito. Maaring ang ilan sa atin ay nasaksihan na ito in person, pero sigurado ako na ngayon nyo lamang nalaman ang mga trivias na ibinahagi ko sa inyo. So salamat po sa inyong pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto ng pagtuklas. Hanggang sa susunod pong muli, at ako po ang inyong Kuya Kem. At ito po ang Tuklasin Natin.